walang tayo ng update dahil po dito sa mainit na topic na sinusulong na po ngayon na pagbabalik ng opening ng classes tuwing buwan ng Hunyo. Sir Benjo, magandang umaga po. Yes, Sir Bag, magandang umaga po. Yes. Maraming po sa lahat. Yes sir, kasama din po natin sa Idol Joanna. And then, Sir Benjo, ito no, kasi doon sa nabasa ko, kasama daw kayo mismo doon sa pagpupulong ng DepEd sa Central Office, kasama kaugnay dito sa planong pagbabalik ng opening ng classes ng buwan ng Hunyo. Opo, yes sir. No, kasama po tayo dyan. Yan, yung naganap po nung January 16, nung Martes po, dyan sa DepEd Central Office. Opo. Anyway, sir, linawan niyo po kami. Ano na po ba yung estado po nitong usapin tungkol dito sa proposal na magbalik po ang ating pong opening ng classes tuwing buwan ng June? Siguro ang pinaka-safe natin pwede sabihin, bukas na po yung DepEd dyan. In fact, yung ilan sa mga napag-usapan dyan, talagang parang halos sigurado na, yung DepEd na may mga dates na rin, nakatakda na rin na ilabas anytime yung draft, yung amendment doon sa existing memorandum. Dahil ang existing po natin yung policy, yung order para dyan sa school calendar, magtatapos tayo ng January 14, Pero as per the dialogue or consultation, ang sabi, June 14, ang sabi doon, nakatapusin natin, itong school year, itong current school year 2023-2024, matatapos ng May 31, bilang paghahanda sa pagbabalik doon sa pasok, na sa Hunyo hanggang matatapos po ng Marso. Pero hindi pa yan ngayon, hindi pa yan susunod na taon, kundi ang plano po niyan ay sa June 2025 pa po. So for school year 2025-2026 po. So ngayon, itong school year po natin na to ay paiksiin na, At tapos yung susunod na school year 2024-2025, yan ay magbubukas naman sa as planned, ay magbubukas yan ng July, July 29, 2024. Tapos yun na po, makakabalik na tayo by next year po. Sir, executor na po ba ito? Ito pa lang yung draft nila na plano. Nabanggit nyo kasi kanina, at least open na po ang DepEd dito sa pagbabalik natin sa buwan ng June. Well, hindi pa siya final, pero yan na po, yung lumalabas, may commitment naman na yung DepEd dyan, kasi naman talagang pinag-usapan ng paulit-ulit nung nakarang dialogue. So, ibig sabihin po, parang kailangan na lang po dyan siguro ay papel, para mailabas na po yan. After all, ano pa naman yan, Idol Buds, kung sakasakali, ay sabi ko, di ba, tatapusin ng school year ng May 31 ngayon, So, ibig sabihin, mahaba pa yung buwelo, So, ang isang may epekto lang yan doon sa aming tinatawag na quarterly exams, Mapapaaga din kasi yung quarterly exams natin. Sir Benjo, dahil nga nasabi na rin po na iaagahan yung pagtatapos ngayong taon ng mga mag-aaral, makakakup kaya kaagad itong mga estudyante natin? Yan po, yung ganyan pong mga detalye, ay yun po yung pag-uusapan sa mga susunod na araw, or perhaps weeks, or pero ma'am, makakaasa po kayo na hindi yan po maging mahirap, kasi ang issue na yan, yung paano makaka-cope up yung ating mga mag-aaral, yan ay mas issue dito sa baba, at issue ng implementation di pa nung policy. Kasi ako lang, tinitignan ko lang dyan, nakaraan niya, di ba, nakasurvive tayo, without actually having any face-to-face sessions natin sa ating mga mag-aaral. Ngayon, mukhang mas madali ito. Mas madali kasi we have February, March, April, and May. So we still have 4 months po. So yung dalawang quarter na natitira, gagawin po lang natin dyan, 2 buwan. Tag-2 buwan. Ibig sabihin, ma'am, mahaba pa rin ito. Hindi naman made-deprive nung learning yung ating mga mag-aaral. At these are the adjustments or perhaps sacrifices that we really need para po bumalik tayo dun sa mas gusto natin
na desire na bumalik tayo doon sa June to March na opening. Opo. Sir, but in the first place po, ang TDC po ba, isa din po ba kayo sa talaga na nagpanukala dito na ibalik na natin sa buwan ng Hunyo yung opening ng klase? Opo, no. In fact, nagkaroon po kami ng ilang mga sulat po dyan, no, may mga statement kami. Natatandaan ko na pag-usapan din natin yan dito sa programa ninyo na nakaraan, ano po. Opo, no? Tapos meron din po tayong humiling kami ng mga dialogue po dyan sa DepEd, no. Medyo natagalan lang, no. Kaya ang sabi ko nung dialogue, medyo natagalan. Although sumagot sila right after, no, siguro within the week, no, after na masubmit namin yung proposal namin, ano, ay sumagot naman sila, no, na rest assured na ito'y pag-aaralan, ano, ng DepEd Central Office, no. At ito naman po, siguro ito na yung resulta. Hindi naman kami nagmamadali, no. Mas mainam siguro na mapag-aralan, ano, para nang mabuti, para maganda rin yung produkto, no, yung resulta. At ito yun, no, sa tingin namin, ito na yung pinaka-optimum, no, na paraan ng scheme para po makabalik tayo doon sa old school calendar. Opo. So, tinitignan ko ito, sir, itong schedule na nabanggit nyo. So, pinaka-earliest, kung ibalik po talaga natin ito with the adjustment is 2025 po. Tama po, Sir Benjo? Yes, sir. Yes, sir. That is also our proposal, ano po. Although yung, syempre, ngayon, iba na dahil hindi naman tayo napakinggan nung hindi naman nag-adjust nung opening no. Ngayon lang talaga, no, kaya okay pa rin, ano. Meron pa tayong kalahati, no, meron pa tayong kalahati ng school year, no, lalabas na pwede pa po tayo mag-adjust. Actually, ito yata yung tinatanong ni Idol Joanna, i-ano ko lang po, i-phrase ko lang kasi nakano po tayo, di ba, naka-schedule na tayo this year yung curriculum po natin this year, tapos kung sakaling ituloy nga po ito, so mag-a-adjust tayo ng ilang ano, so yung kakayanin po ba ng mga estudyante at especially mga teachers din po, itong adjustment kung sakali na ipatupad this year po ito? Yes, sir. No, kasi yun nga, no, ang sabi ko nga kanina, no, yung how the schools, no, and the teachers, no, will adjust po, no. Parang sanay naman kami diyan, no, kung mga adjustment rin lang, no. Pero lalo nga, no, kung ang layunin naman natin pare-pareho ay bumalik tayo doon sa dati, no. Kaya may mga sacrifices, halimbawa, baka medyo maghabol, no. Tama si Ma'am Joanna, no, maghahabol tayo, no, doon sa mga assignments, no, doon sa mga activities, no, dito sa ibaba, no, kaya baka magkakaroon tayo din, no, ng mga yung mga asynchronous, no, na mga activities po, no, na klase, no, mga ganun po, no, yung sa nakikita namin na pwedeng gawing paraan para mas mabilis po tayo makabalik. At lahat ay kailangang mag-sakripisyo po, no, nung panahon po dito. Last na, Sir Benjo, kailan po ang next na meeting po natin with DepEd tungkol dito? Wala pa po no. Although iniwan naman ng DepEd dyan, no, ASAP, no, kasi syempre yung tama yung mga tinatanong po ninyo, yun yung mga detalye. Basta kami naman yung satisfied kami, no, doon sa usapin na okay, ito na yung current school year ay medyo magkakaroon na tayo ng adjustment, no. So parang we leave the next, no, school year, especially, no, yung closing ng 2024-2025 at yung opening, no, which is the most important, opening ng 2025-2026, no, hanging pa yung mga iyon. Opo. Sir Benjo, salamat po sa inyo pong panahon. Alam ko, busy kayo. Madami mga nag-i-interview sa inyo, mga katulad po namin na Mama Mahayaga. Good morning po. God bless pong buong pwersa po ng TDC. Yes, sir. Maraming salamat po, no, at Sir Bads at Ma'am Joanna. Thank you po. Gandang umaga po. Mga idol, si Sir Benjo Basas, ang Teachers Dignity Coalition Chairman. Mga idols, ito yung topic din po natin kahapon po actually.